Pangalawang Timoteo, Kapitulo 3, versikulo 1 hanggang 5. Ngunit unawain mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kapighatian, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi, mayayabang, mga mapagmalaki, mapanlait, suwail sa mga magulang, mga walang utang na loob, walang kabanalan, walang katutubong pag-ibig, mga walang habag, mga mapanirang puri, mga walang pagpipigil sa sarili, mababangis, mga hindi maibigin sa mabuti, mga taksil, matitigas ang ulo, mga palalo, mga maibigin sa kalayawan sa halip sa mga maibigin sa Diyos, na may anyo ng kabanalan, ngunit tinatanggihan ang mga kapangyarihan nito, lumayo ka rin naman sa mga ito. Sapagkat mula sa mga ito ang mga pumapasok sa sambahayan at binibihag ang mga hangal na babae na puno ng mga kasalanan at hinihila ng mga iba't ibang pagnanasa, na laging nag-aaral at kailanman ay hindi nakakarating sa pagkakilala ng katotohanan, kung paanong sina Janis at Hambres ay sumasalungat kay Moses. Ang mga ito'y sumasalungat din sa katotohanan, mga taong masama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya, ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan, gaya ng nangyari sa mga lalaking iyon. Iyon sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at pagtitiis. Mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyari sa akin sa Antioquia, Iconio, Listra, napakaraming pag-uusig ang tiniis ko. Ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Tunay na ang lahat ng ibig mamuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay magdaranas ng pag-uusig. Subalit ang masamang tao at ang mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at madaya. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na pinaniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natututo at kung paanong mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal sa kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungo sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsasaway, sa pagtutuwid at sa pagsasanay sa katuwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na sasangkapang lubos sa lahat ng mga gawaing mabuti.